Matalim na binatikos ni Donald Trump ang punong ministro ng Italia na si Giorgia Meloni na dati niyang hinahanggaan. Tinawag ni Trump na hangal at duwag na lider si Meloni. Lahat ito ay dahil hindi sinuportahan ni Meloni si Trump nang batikusin niya ang Santo Papa at mag-post ng larawan na siya bilang Hesu Kristo na nagpapagaling ng tao. Talagang sobrang lala na nito. Mukhang nagsawaan na rin ang mga lider ng Europa sa mga atake ng presidente ng Estados Unidos. Kamakailan sinabi ni Trump na suportado ng mga kaalyado ang kanyang aksyon sa kipot ng Hormuz. Sabi ng mga opisyal ng Europa, hindi pa talaga handa sa ganitong aksyon. Kaya parang sinasabi ng mga Europeo, hindi kami makikialam, habang si Trump ay nagsasabing lahat ay pumayag na. Dapat nating tandaan na dati nang ininsulto ni Trump ang mga ito at sinabi niyang hindi niya kailangan ang tulong nila. Sa episode na ito, dito tayo magfo-focus. At magfo-focus tayo sa pagpuna ni Donald Trump kay Giorgia Meloni. Ako si Alexei Pichi. Tara, pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago natin simulan ang episode na ito, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel at i-like ang episode na ito. Mag-iiwan ng komento sa video na ito at mag-subscribe sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link ay nasa description. Kaya binatikos ni Donald Trump ang punong ministro ng Italia na si Giorgia Meloni. Lalong lumalim ang hidwaan nila ng dating kaalyado sa politika dahil hindi siya pumayag sa digmaan ng Amerika laban sa Iran at sa mga batikos niya kay Papa Leo ika-14. Kamakailan, nagbigay ng panayam si Trump sa Italianong pahayagan na Corriere dello Sera at sinabi, "Nagulat ako sa kanya, inakala kong matapang siya, pero nagkamali ako." Ito ang nakakabahala. Hindi naman nakakabahala na si Trump ang bumabati ko sa iba. Sanay na ang lahat doon. Kasi kamakailan lang, tinawag pa ni Trump si Meloni na isang magandang kabataang babae na nagpayanig sa Europa. Si Trump naman ay agad nagmumura at umaatake sa sinumang na hindi sumusuporta sa kanyang mga salita at kilos. Kapag sumalungat ka, kahit papaano kay Donald Trump, agad kang babahaan ng masasamang salita mula mismo kay Donald Trump. Ang pag-atake ni Trump kay Meloni ay nagpakita ng lumalalang relasyon nila matapos tanggihan ng Italia ang Estados Unidos gamit ang base sa Sicily para sa mga operasyong militar kaugnay ng digmaan sa Iran. At noong Martes, sinuspinde ni Meloni ang kasunduan sa kooperasyong militar sa Israel na naglalayong lumayo sa digmaan sa gitnang silangan. At ngayon, gaya ng inaasahan, nauwi ang sitwasyon sa mga personal na pag-atake. Noong linggo, binatikos ni Donald Trump ang Papa. Tinawag niya ito, ayon sa kanya, mahina sa paglaban sa krimen at kakilakilabot. Bukod pa rito, biglang sinabi ni Trump na hindi niya kailangan ang ganitong Papa Roma. Sabi pa niya, hindi ko kailangan ang ganitong Papa. At pagkatapos ay nagsimulang tahasang insultuin ni Trump ang Pontipiko na nagpapahiwatig na siya ay napiling Papa dahil lang siya ay Amerikano. Lahat ng tao sa mundo ay takot kay Donald Trump kaya sinusunod nila ang gusto niya. Kaya Amerikano ang ginawa nilang Papa. Trump, kung duda kayo, bisitahin nyo ang Truth Social niya at basahin. Sabi niya, kasi lahat sa Vatican ay takot sa akin, kaya sinabi nila, gawin na lang nating Papa si Leo ika-14 para magkasundo sila ni Donald Trump, kung hindi, mapapahamak tayong lahat. Sabi niya, kung hindi dahil doon, hindi naging Papa si Leo ika-14. Kinabukasan, tinawag ni punong ministro ng Italia na si Giorgia Meloni na hindi katanggap-tanggap ang mga sinabi ni Trump. CP, ang Papa ay pinuno ng simbahang Katoliko at tama lang at normal na nananawagan siya para sa kapayapaan. Kinukondena niya lahat ng uri ng digmaan. Mukhang inosentang, hindi pagsang-ayon lang ang ginawa ni Meloni kay Trump at walang bastos na sinabi rito. Sabi lang niya, hindi tama bastusin ang Papa dahil siya ang pinuno ng simbahan. Natural lang na maghikayat siya ng kapayapaan at kumondena ng digmaan. Pero parang napikon si Trump. Pasensya na, pero parang nawawala na siya sa hulog nitong mga huling araw. May hindi magandang nangyayari sa kanya. Sa isang panayam sa diaryo, sinabi ni Trump, parang bata, si Meloni mismo ang hindi katanggap-tanggap. Parang sa bakuran lang, tanga ka? Hindi, ikaw ang tanga. Sabi niya, hindi tanggap ang sinabi ni Trump. Sumagot si Trump, si Meloni mismo ang hindi katanggap-tanggap dahil wala siyang pakialam kung may nuclear armas ang Iran at papayagan pa niyang wasakin ng Iran ang Italia sa loob ng 2 minuto kung kaya nito. Anong kalokohan yan? Quote ulit, ayaw ni Meloni tumulong sa atin sa NATO at sa pag-alis ng mga nuclear armas.
Hindi siya tulad ng inaakala ko. Sabi lang niya na di dapat makialam ang Italia kahit kumukuha ito ng langis doon at mahalaga ang Amerika para sa Italia. Sa tingin niya, hindi dapat makialam ang Italia dito at ang Amerika ang dapat umako nito para sa kanya. Kahit pinailayo ni Trump ang mga kaalyado niya sa pagbabanta na lalabas sa NATO at pagsalakay sa Greenland, maaaring makatulong pa rin ang pahayag niya kay Giorgia Meloni kahit gaano ito kakakaiba. Ipapaliwanag ko kung bakit. Ang totoo, si punong ministro ng Italia na si Giorgia Meloni ay nasa hindi ganong magandang posisyon na yon matapos matalo sa isa sa mga mahalagang referendum noong nakaraang buwan. Mas mahalaga, hinaharap niya ngayon ang pagbagal ng ekonomiya at mabilis na pagtaas ng presyo ng enerhiya. Talagang sinusubukan ni Meloni na lumayo kay Donald Trump at ang direktang pag-ataking ito ay nagbigay sa kanya ng pagkakataon. Ang mga pag-atake sa Santo Papa at kawalang katiyakan sa ekonomiya ay malamang na nagbago sa pagtingin ni Giorgia Meloni kung gaano katatag ang alyansa kay Donald Trump, lalo na't lumalabas na walang halaga ang suporta kay Trump sa Europa. Alam ito ni Viktor Orban, punong ministro ng Hungary. Akala mo, todo suporta at ipinatatanggol pa siya ni Trump saan man at ipinadala pa ang kanyang vice-presidente sa kanya pero hindi nakatulong, lalo na sa Europa. Naiintindihan nila na sa totoo lang, ang pakikipagkaibigan kay Trump ay hindi isang bonus, ito ay pagiging toxic at mas mabuting kumalas dito. Sa kabutihang palad, sa Italia, hindi sila umaasta ng kasing hysterical ni Trump. Hindi talaga nag-react si Meloni sa mga atake ni Trump. Ayon kay Antonio Tajani, ministro ng Ugnayang Panlabas ng Italia, tapat na kaalyado ng Estados Unidos ang Italia, ngunit dapat itong nakabatay sa katapatan, paggalang at pagiging bukas. Sanay na kaming sabihin ang iniisip gaya ng ginagawa ng mga seryosong tao. Handa ngayon, iniisip ni Trump na matapang si Meloni at tama siya dahil hindi umaatras si Meloni sa kanyang opinyon. Tungkol naman sa Papa ng Roma, sinabi niya mismo ang iniisip naming lahat kaming mga mamamayang Italyano. Kailangan mo talaga ng talento para mapalayo ang mga kaalyado mo. Kadalasan, sinusuportahan ni Meloni si Donald Trump kahit minsan tumututol siya. Noong Disyembre, sinabi niya na kontrobersyal ang estratehiya ni Trump sa nasyonalismo. Для безопасности должна стать тревожным сигналом для Европы. Noong Agosto na nakaraang taon, nagtipon ang mga lider ng Europa sa Washington para isulong ang usapang pangkapayapaan upang tapusin ang digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Tinanong noon ni Meloni si Trump kung bakit nais niyang itaas ang taripa laban sa European Union. Kahit pa pumayag ang mga kaalyado sa NATO na taasan ang gasto sa depensa hanggang 5% ng kanilang kabuuang domestikong produkto. Umiwas si Trump noon sa pagsagot at mali si MLO. Sabi niya, pakinggan ninyo, maging tapat tayo. Nagkasundo kami sa NATO na maglalaan ng 5% gaya ng hiling mo. Bakit mo biglang tinaasan ng taripa? Paano mo ito ipapaliwanag? Hindi sumagot si Trump. Sa dulo, si Trump ay nabubuhay sa sarili niyang mundo. Ayon sa Bloomberg, sinabi ni Trump na handa ang mga kaalyado na suportahan ang aksyon sa Strait of Hormuz. Pero giit ng mga opisyal ng Europa, wala talagang kahandaang gawin ito. Gusto ng Pransya na pag-usapan ito sa hiwalay na pagpupulong, pero hindi pa handang maglaan ang mga kaalyado ng resources para sa matatag na tigil putukan. Nakatutok ang negosasyon sa diplomatikong solusyon sa sigalot ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran, hindi sa aksyong militar. Sa kabila nito, wala ring ganap na pagkakasundo sa pagitan ng Londres at Paris tungkol sa magiging forma ng posibleng operasyon, kabilang ang papel ng mga Amerikano sa operasyong ito. Mas nais ng mga diplomat, hintayin muna ang pag-usad ng usapang pangkapayapaan bago magdesisyon ng hakbang. Pabor ang Pransya sa koordinasyon sa Iran at sa paglahok ng mga bansang hindi nagpapalala ng tensyon sa Tehran, habang naniniwala ang ilang kaalyado na hindi kanais-nais ang presensya ng Estados Unidos. Nagkakasundo ang Paris at London na kailangan ng UN mandate kahit mahirap ito dahil sa tindig ng mga pangunahing kapangyarihan. Patuloy iginiit ni Trump na hindi ninyo naiintindihan. Lahat gustong tumulong sa kanya sa Strait of Hormuz, pero iniisip pa niya kung kailangan ba talaga niya ang tulong o hindi. Dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok, ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon. Sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, sa description ng video na ito ay nakasulat din na suportahan ang channel ni Alexei Pichi. Pumili lang kayo ng anumang paraan na komportable para sa inyo, magiging lubos akong nagpapasalamat sa anumang suporta ninyo.
Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.